Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Christine Silawan, isang dalagita na puno ng pangarap. Isang gabi ng paglilingkod sa simbahan, isang maglagim na trahedyang kumimbal sa buong bansa dahil sa hindi pangkaraniwang karahasan. Para sa isang magulang, walang mas masahol pang bangungot ang isipin na ang kanilang anak ay nasa panganib. Pero para sa pamilya ni Christine, ang bangungot na ito ay hindi lamang kathang isip dahil naranasan nila ito sa pinakamalagim na paraan. Si Christine ay isang estudyante sa Maribago National High School at katulad ng maraming kabataan, nahuhumaling siya sa K-pop lalo na sa grupong BTS. Mahilig din siya sa anime at pagbabasa ng mga kwento sa Wattpad. Noong March 10, araw ng linggo, isa siya sa mga nakatalagang mangolekta ng alay sa misa sa kanilang simbahan, ang Sacred Heart Parish sa Barangay Mactan. Sinabihan niya ang kanyang ina na si Lourdes na magsisimula ang misa ng alas 6 ng gabi at uuwi siya matapos nito. Ngunit lumipas ang oras at alas 8 na ng gabi ay wala pa rin si Christine sa kanilang bahay, kaya nagsimula na mag-alala si Lourdes. Lumabas si Lourdes at buong gabi niyang hinanap ang anak. Tinawagan din niya ang mga kamag-anak at tinanong ang mga kapitbahay. Alauna na ng madaling araw pero wala pa rin siyang balita kung nasaan ang kanyang anak na si Christine. Kaya kinaumagahan, nagtungo siya sa simbahan. Doon, ipinakita sa kanya ng mga tagapamahala sa simbahan ang logbook ng mga volunteers at nandoon ang pirma ni Christine na patunay na dumalo nga siya sa misa. May ilang testigo ang nagsabing nakita si Christine na kasama ang isang lalaki. Ayon sa nakasaksi, nakita nila na bumili sila ng balot sa labas ng simbahan. Nang kausapin ni Lourdes ang lalaking ito, sinabi nitong nagkahiwalay sila agad. Siya ay bumalik sa simbahan at hindi na raw niya nakita si Christine. Habang patuloy ang paghahanap, isang residente sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, ang nakadiskubre ng isang bangkay ng babae sa bakanting lote. Halos hubad ang katawan nito at ang kalahati ng kanyang mukha ay binalatan na halos kita na ang bungo. Walang residente ang makakilala sa biktima, kaya tinawagan agad nila ang mga kapulisan. At nang dumating ang mga investigador sa lugar, ay nakita nila agad ang mga saksak na natanggap ng biktima. May mga saksak sa katawan, mga sugat sa kamay, at walang saplot na pambaba. Ayon sa investigasyon, tila sinubukan ng biktima na ipagtanggol ang sarili. May posibilidad din, ayon sa mga pulis, na ito'y ginahasa. Sa autopsy, napag-alamang may tinamong 27 na saksak si Christine. Tinanggal din ng suspect ang kanyang dila, lalamunan at kanang tenga na indikasyon na matinding galit. Isa pang posibilidad ay sinubukan tanggalin ang mga ito upang mahirapan ang mga otoridad na kilalanin siya. Pinaghihinalaan din na ginamitan ng asid ang mukha ng biktima. Walang kagat ng hayop ang nakita, kaya't malabong hayop ang gumawa ng mga pinsala sa mukha niya. Nilinaw din ng medical examiner na hindi pwedeng hayop ang gumawa nito sa mukha ng dalaga dahil napakalinis ng kabilang parte ng mukha nito. Sa initial na autopsy, hindi nagbigay ng linaw kung ginahasa ba ang dalaga o hindi. Pero nangako ang mga pulis na kumuha sila ng biological specimen galing sa dalaga para matukoy kung naghahasa nga ba ito. Ipinadala nila ang sample sa National Headquarters ng Philippine National Police para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa kabilang banda, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Nag-check sila ng mga CCTV sa katabing lugar na simbahan para magbaka sakali na baka nakuhanan o nahagip si Christine at hindi sila nabigo. Sa CCTV footage, makikita ang isang lalaki na kasama si Christine habang naglalakad. Sa kabilang banda, patuloy pa din ang investigasyon ng mga otoridad at nagbigay ng pabuya ang gobyerno na umabot hanggang 2 milyong piso para madakip ang sospek o mga sospek. At dahil sa pressure galing sa publiko, nagdesisyon ng Department of Justice na sumali sa investigasyon at humingi ng tulong sa NBI para mabilis na maresolba ang kaso.
Sa mismong araw na naging parte ang DOJ at NBI, nagdesisyon ang Lapu-Lapu City Police na makipag-ugnayan sa kapulisan sa Davao para arestuhin si Jonas Martel Bueno, isang lalaki mula sa Sitio Tubigon, Barangay Santican, Danau City, Cebu. Tinukoy si Bueno bilang person of interest sa brutal na pagpaslang kay Christine dahil meron itong kaso na murder na pareho ang paraan ng pagpaslang. Pinaslang niya ang isang magsasaka na si Trinidad Training Batukan noong January 2019. Natagpo ang walang buhay ang 62 anyos na magsasaka na ang mukha at dibdib ay walang balat. Inakusahan si Bueno kasama ang kanyang 2 kapatid na sangkot sa karumaldumal na pagpatay na ito. At ang kanyang mga kapatid ay napatay sa police operation. Ayon kay Bueno, hindi niya kilala ang dalagang biktima at wala siyang kinalaman sa anumang pagkakasangkot sa mga brutal na pagpatay kina Batukan at Silawan. Sa katunayan, siya ay lumipat sa Mindanao noong March 2018 kasama ang asawa at 2 anak. Sa patuloy na investigasyon, lumutang sa social media ang detalye na may ka-chatmate si Christine na nakilala niya sa Facebook. Napagkasunduan ni Christine at ng kanyang ka-chatmate na magkita sila pero sinabihan at binalaan siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa pakikipagkita dahil delikado ito at nakumbinsi siya ng kanyang mga kaibigan na hindi na ituloy ang kanilang pagkikita. Sa kabilang banda, inanunsyo ng NBI na may bago silang update tungkol sa kaso. Inaresto nila ang isang menor de edad na suspect pero para protektahan ang kanyang pagkatao ay hindi nilabas ang totoong pangalan para sa kaso. Tinawag siyang Jan pero kumalat na ang balita na ang inaresto nila ay ang dating kasintahan ng dalaga. Ayon sa anunsyo ng NBI, nahagip ng CCTV si Christine kasama ang isang lalaki noong gabi na nawala ito. At sa isang anggulo, nakita na nakikipag-away si Christine sa isang lalaki at kinumpirma nila na ito ang dating kasintahan ni Christine. At nang makakuha ng search warrant ang mga kapulisan, hinulughog nila ang bahay ng dating kasintahan nito at kinuha ang kanyang cellphone at gamit na pwedeng mag-ugnay dito sa pagpatay sa dalaga. Sa investigasyon, nakita nila ang palitan ng text message ng dating magkasintahan na magkikita ang dalawa matapos ang misa. At dahil din sa mga text message ng dalawa ay nakumpirma ng NBI na seloso ang dating kasintahan ni Christine at ito ang pinag-ugatan ng pagpaslang. Nadiskubre din nila na may dugo sa damit ang binata at may mga pasa ito na pinaniniwalaan na natanggap niya nang lumaban si Christine. Matapos maaresto ang dating nobyo ni Christine ay hindi tumigil ang NBI sa pag-iimbestiga dahil gusto ng mga ito na madakip ang mga kasabwat sa krimen. Sa kabilang banda, gumugulong naman ang sariling investigasyon na ginagawa ng mga lokal na kapulisan sa Cebu. Matindi ang pagtanggi ng pamilya ng binatilyo na hindi suspect ang binata. Ayon sa kanila, kaya nilang tawagin at pangalanan ang mga tao na kaya magpatunay na kasama ang kanyang anak na si Jan ng oras ng krimen. Pero hindi sila pinakinggan ng NBI at tinuloy nila ang kaso laban sa binatilyo. Ang pamilya ni Jan ay kumuha ng abogado at ito ay si Vincent Isles. Noong March 21, agad itong naghain ng motion para mai-release ang binata dahil napag-alaman nito na wala pang legal grounds ang NBI. Naghain din siya ng isang gag order para sa NBI dahil palagay nito ay masyadong maraming sinasabi ang ahensya sa mga news outlet na hindi nakakatulong sa kaso. Hindi din niya pinalampas ang ginawa ng NBI sa criminal law. Pinasa niya ang dokumento na ipinirisinta ng mga taga-NBI nang arestuhin si Jan. Ayon sa kanya, inaresto ang kanyang kliyente nang walang warrant of arrest. Sa Pilipinas, meron lamang 3 rason na pwede kang arestuhin ng mga pulis na walang warrant of arrest. Una, kung naaktuhan na gumagawa ng krimen. Pangalawa, kung nakatakas ang isang bilanggo sa kulungan. At pangatlo, kung ang suspect ay hinahabol ng mga pulis. Ayon sa kanyang abogado, si Jan ay inosente at may siyam na saksi na magpapatunay na kasama nila ito sa oras ng krimen. Makalipas ang ilang araw, sa pag-uusisa ng media, lumabas ang pangalan ng isa pang lalaki na si CJ Diaz.
Siya umano ang kachat ni Christine sa Facebook pero walang gaanong update galing sa FBI at lokal na pulisya. At noong March 22 ay sumali na sa kaso ang Public Attorney's Office at kalaunan ay nagdiriwang na ang pamilya ni John dahil nakalaya na ito sa kustudiya ng otoridad. Sa kabilang banda, ang pamilya naman ni Christine ay nagluluksa at malungkot na hinatid ang dalaga sa huli nitong himlayan. 4 na araw matapos mailibing si Christine, hiniling ni Presidente Rodrigo Duterte na arestuhin si John pero hinarang agad ito ni Attorney Isles. Sa kabilang banda, inanunsyo ng lokal na pulisya na may nahuli silang suspect. Pinangalanan siyang si Renato Lienes, isang ama ng 5 anak na dating parokyano ng kulungan dahil sa droga. Ayon sa investigasyon, siya raw ang lalaki sa likod ng Facebook account na CJ Diaz na ilang buwan nakachat ni Christine. Sa salaysay ni Lienes, sinabi niyang nakita si Christine sa labas ng simbahan ng gabi ng krimen. Nilapitan niya ito at niyayang maglakad. Tumanggi si Christine dahil may iba siyang katagpo at nang makita ni Christine na matanda at di kamukha ni CJ Diaz ang kaharap niya ay agad siyang umalis. Sinundan umano ito ni Lienes hanggang sa isang madilim na bahagi ng sitio Mahayahay. Doon daw niya niyaya ang dalaga na makipagtalik, ngunit tumanggi ito. Dahil sa galit, sinampal niya si Christine ng 2 beses. Dito raw umamin si Christine na hindi na siya birhen, bagay na mas lalong nagpaliyab ng galit ni Lienes. Sinuntok niya ito ng sunod-sunod at kalaunay sinaksak ng gunting. Nang mawalan ng malay si Christine, sinubukan pa raw niya itong gahasain, ngunit hindi raw niya ito itunuloy. At sa halip, binalatan niya ang mukha ng biktima gamit ang acid para walang makakilala rito. Ayon kay Lienes, tinalo siya ng konsensya kaya umamin siya sa mga otoridad. Sinabi rin niyang lulong siya sa droga at hindi siya nasa tamang katinuan nang gawin niya ang krimen. Sa kabila ng pag-amin, marami sa publiko ang hindi kumbinsido. Maraming nakapansin na tila scripted ang pagkikwento ni Lienes. At ang NBI ay nagpupumilit pa rin ituloy ang kaso laban sa dating kasintahan ni Christine na si John. Lalo na't napatunayan ng forensic test na dugo ni Christine ang nasa kanyang damit. Dumating ang April 7, 2019. Nirekomenda ng mga otoridad na kasuhan ng murder si Lienes, habang ang kaso laban kay John ay na-dismiss. Ngunit hindi dumalo ang pamilya ni Christine sa paglilitis, dala ng paniniwalang may tinatago pa ang mga investigador. Noong June 7, 2019, nag-plead ng not guilty si Lienes, araw bago magsimula ang pre-trial. Lumabas sa publiko na naaresto si Lienes sa tulong ng kanyang live-in partner na tinawag nating Pamela. Isa siya sa 23 kataong naghati-hati sa 2 milyong reward para sa impormasyong nagdala sa pagkakahuli kay Lienes. Ngunit hindi nagtagal, natabunan ng pandemya ng COVID-19 ang media coverage ng kaso. Halos 1 taon ang lumipas at iisa pa lamang testigong humarap sa korte, hanggang sa dumating ang balitang ikinasindak ng publiko dahil noong May 25, 2020, bandang 6:00 ng umaga, natagpo ang patay si Renato Lienes sa loob ng kanyang kulungan. Ayon sa report, nagpakamatay daw siya gamit ang tali na ginawa mula sa pinunit-punit niyang mga damit. Ngunit agad ding lumutang ang mga espekulasyon. Sinasabing baka itinumba siya ng kapwa bilanggo, lalo na't nakakulong din doon ang tiyuhin ni Christine. Ayon sa otoridad, bago pa man ito magpakamatay, ay naibalik na siya sa infirmary dahil sa mga natatanggap nitong pagbabanta sa buhay. Sa huli, isinara ng PNP ang kaso dahil sa pagkamatay ng pangunahing suspect. Ngunit para sa pamilya ni Christine ay hindi nila nakamit ang hustisya. Ang kanilang anak ay brutal na pinaslang, ngunit ang tunay na dahilan at posibleng iba pang sangkot ay tila hindi kailanman lubos na naimbestigahan. Ang dating nobyo ni Christine ay hindi nakasuhan at ang nagpakilalang salarin ay namatay nang hindi napapanagot sa korte. Sa kasong ito, hindi lang ang inosenteng buhay ni Christine Silawan ang nawala, pati na rin ang tiwala ng taong bayan sa sistemang pangkatarungan ay tila nawasak. Sa gitna ng lahat ng ito, isang dalagitang puno ng pangarap
ang hindi na nabigyan ng pagkakataong marating ang kanyang kinabukasan. Isang tinig ang tuluyang pinatahimik at isang pamilya na hanggang ngayon ay naghahanap ng hustisya. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Christine Silawan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.